Hello guys, welcome sa aking vlog for today. This is Sam TV here. So ay mga kabady, bakita ko sa inyo ang mga basic mga rules dito sa subdivision, mga basic na mga ginagawa ko sa pang-araw-araw na trabaho. So dito kasi mga kabady, bali ako na lang yung natira na matagal. So lahat ng galawan sa loob ng subdivision is alam ko. So, una-una mong gagawin is hanapin yung mga sticker ng mga sasakyan. Kung walang sticker, tanongin ko kung oras ka ulit. So, kung homeowners ba sila or hindi. So, una mga kabady, may logbook tayo. Logbook mo lahat ng mga bisita, mga delivery, saan sila. Una sa lahat, kunanan mo ng ID. Saan sila, anong bahay, anong block and lot, kanino. Mga ganun na mga basic na mga rules. Tapos, dito kasi mga kabady, ako yung gumagawa dito ng DTR namin. Papasa namin sa aming office. Ito yung unang gagawin ko pag malapit na yung sahuran namin. Ako yung gumagawa ng mga DTR, yung mga duty ng mga guard na kasama ko. Ako na yung gumagawa dito. Tapos just in case na may mga construction, mga papel na mga importante sa akin, lahat binabagsak. So maganda lang dito mag-experience mga kabady, because marami kang malalaman ng mga kakaiba sa ibang mga subdivision. Bawat subdivision, iba-iba kasi yung rules. So dito, medyo may kahigpitan. So, may mga tayo dito, may mga homeowners tayo na mga need nila na info bago mapuntahin sa kanila. Then, dito na talaga ako natuto kung paano mag-operate ng CCTV. So, marunong na po ako mag-operate ng mga CCTV mga kabady. And sa reporting, kailangan din yan sa guard ng mga reporting, kung ano mga nangyari sa mga duty, turn over mo sa lahat sa mga kasama mo. Yes, marami na ako dito mga na-experience, and thankful naman at okay naman yung duty natin. Yun na yung sinasabi na sa bawat duty ng mga gwardiya, kasama natin is dasal. So yan yung kailangan natin, number 1. Kasi una-una sa lahat, protektahan natin yung trabaho natin, yung buhay at ari-arian ng ating mga client. So kailangan bilang guard, kailangan respeto ka, mataas yung pasensya mo, at saka wag kang basta-basta na maggagawa ng mga bagay-bagay na hindi mo dapat pinag-aralan. Dapat lahat pag-aralan mo. And so far, naka-encounter na ako dito ng maraming mga problema. Pero gawaan naman sa at nasod naman lahat. So, ganun lang. Patubayan na mo. Saka bilang guard mga kabady, kailangan number 1, respeto ka, magalang ka, babatiin mo lahat ng mga owners. Kailangan professional ka kung magsalita kung kailangan. So,
Dapat sa mga away-away, sa mga rules, sa mga ganyan, kunwari may mga trouble sa loob ng subdivision, kailangan ang gagawin mo dyan is pakinggan mo muna ang bawat panig, saka ka magsasalita. At una sa lahat, kung may mga sikreto na mga kailangan na hindi pwede i-info sa iba, kailangan huwag mo yung i-info sa iba. Panatiliin mo palagi na yung duty mo is peace. Kailangan ng katahimikan, kailangan na walang palya, walang problema na aabot na tayo sa mga ganito ganyan, diba? So ako talaga mga kabady, dati pa lang, doon pa lang ako sa amin, pinapangarap ko kasi interesado talaga ako pumasok sa bilang guard. Kasi sa mga experience ko na din, dati din ako nag-volunteer sa syudad namin. So, marunong ako gumamit sa radyo, tapos nag-training na din ako na meron na din ako certification sa first aid kasi dati din ako tour guide sa amin. So, yun lang. So, kailangan mo sa sarili mo, kailangan panatiliin mo disiplinado at saka mahinahon ka magsalita kahit na sabihin na natin na sobrang komplikado na ng problema, kailangan mo pa din gumawa ng paraan na magiging kalma ka sa lahat ng oras. So, sabihin na nila na walang ginagawa yung mga guard. Meron na marami, depende kasi sa posting yan. At saka depende din kung anong pinapagawa sa'yo. So, kailangan kung anong pinagagawa sa'yo, ganito, ganyan. Ang ginagawa ng mga guard, reporting, assess. So, pag guard ka, huwag mo sabihin na itaas mo palagi kumbaga yung sarili mo. Dapat, mga bago ka mga kasama ron, marunong ka maging bagay. Kailangan, yung mga kasama mo, makasamahan mo rin na maayos para yung duty no, walang problema. So, ganun lang yan. Walang initan dito sa ating trabaho. Kailangan, kung sinabi trabaho, trabaho lang. So, yun talaga mga kabady, kailangan buong-buo yung sarili mo na pumasok ka sa isang profesyon. Kasi ang buhay gwardiya is hindi talaga magaling. Sa totoo lang. Sabihin na natin na hindi pagod yung katawan, pero yung utak pagod. Kasi sa first ko lang dito mga kabady, last year pa ako nandito. So, na-take over ako dito June 18. So, bali, June 18, nag-June na ako dito. Tapos, pag kinabukasan, hindi birthday. So, ayun, may konti-konti sa luwa. Kahit pa paano, mga bonus na pinitay. Kailangan, pagkatao ko, hindi masamang gumawa ng bawat kapwa. At saka sa pagiging gwardiya ko halos isang taon, 1 year and 3 months, palagi ko talagang sinasabi sa sarili ko. Kung ano may natutunan ko, ibahagi ko yan lahat sa mga sumusunod ng mga guards, sa mga kagaya ko. Kung interesado ka, palagi mong tatandaan. Pag interesado yung isang tao, palagi yung magtatandaan. Yan yun. So, bawat trabaho, kailangan mo talaga, kung interesado ka sa isang bagay, pagpatuloy mo. Kagaya na sa akin, interesado talaga ako sa pinapasukan ko. Sabi ko natutunan na sobrang, parang ngayon, parang basic na lang sa akin lahat. Kaya nakapag-support ako sa pag-vlog sa mga primer, palagi ako nandyan. Kasi, kahit hawak ko yung cellphone ko, pinomonitor ko ba yan kung sino yung labas-pasok, kailangan maging alerto ka pa rin sa lahat ng oras. So, kung kinakailangan, bitawan mo rin yung cellphone mo, bitawan mo yung cellphone mo kung kinakailangan. Kasi nga, nasa oras ka ng trabaho, naka-uniform ka, sumahira. So, para walang masyadong reklamo, kailangan maging alerto ka. Kaya gawin mo lang lahat ng
trabaho, walang problema sa kanila. As usual, nandyan ka, palagi kang active. Saka marami na rin ako mga na-encounter dito mga kabady. Yun nga, porket alam mo yung mga lahat ng bagay, alam mo yung 11GO, alam mo yung mga rules, alam yung mga tsapa, yung mga yes, madali lang naman yung matutunan kasi una-una sa lahat hindi po ko nag-training. Interesado lang ako sa isang bagay. Kasi pag interesado ako sa isang bagay, kung ano man yung trabaho dyan, ginagawa ko yan. Saka kung ano may yung tiwala ng presidente ng kuha sa akin, hindi ko yun sisirain dahil sa matagal na ako dito, dahil sa madali na lang sa akin yung trabaho. Hindi. Lahat ginagawa ko pa rin, parang bago ka pa rin pasok. So ngayon mga kabady, yan lang muna may share ko. And see you na lang sa next video ko, update ko lang kayo. So, unang-una sa lahat, magpapasalamat din ako sa Team Kapuso, kay Founder Jane Lastimoso, kay Press Freddy Channel. Magandang gabi sa iyo, Press Freddy. And thank you so much sa lahat ng Team Kapuso natin, kahit pa paano naging masaya. Sana continue lang lahat, sana walang problema na marating sa buhay natin. Yung mga problema, natural lang yan na darating. Pero kailangan, di ba? Kung sa map pa, kailangan na kung may problema, susolve mo, hindi mo yung problema. Wala talagang solusyon. So, bye-bye na mga kabady. Thank you so much sa akin po, sasama sa aking vlog. And see you. God bless you all.